May ilang lugar pa raw sa Albay na kailangang linisin mula sa makapal na abo galing sa Bulkang Mayon. Kaugnay niyan, mga kasama natin Albay Governor Noel Rosal. Magandang tanghali po sa inyo, Gov. Salamat po sa oras. Yes, Sheryl. Magandang tanghali din po at magandang tanghali sa lahat po na nakikinig ngayon. Governor, unang-una po, kumusta na po yung kalagayan sa Albay ngayon? May mga lugar pa po bang nakakaranas pa rin ng ashfall? So far, hanggang kahapon lang. So ngayon po, passable na ang Maharlika Highway. So specifically, yung dalawang munisipyo na tinamaan ng malakas talaga, yung Ginobatan at Kamalig. So far, yung mga teams from DPWH, BFP, from the OCD, saka yung mga lokal na pamahalaan nagtulong-tulong. Sa ngayon po, flashing na lang tayo. Yung medyo alikabok na lang ang kalaban natin. Pero na-clear na po natin yung kalsada, specifically yung connection between Legazpi and Naga City. So sa ngayon lang po, mandatory muna because of the continuous na activity ni Mayon. Hindi natin alam, mandatory po ang N95 doon sa mga areas na prone sa asphalt. Yan po ang directive ng ating provincial government. Sa initial assessment, Gov, gaano nakalawak yung naging epekto ng pag-ulan ng abo? Ilang bayan at mga barangay po ang apektado? Well, nung Sabado, nag-umpisa to 4:26 hanggang 6:40, no? Na talagang umabot ng 65,000 yung count ng seismic amplitude ng Mayon, meaning talagang tumaas yung pressure niya that causes the collapse of the lava dome, no? So ngayon, na-extend yung mga ang affected yung tinatawag nating asphalt, no? Yung lahar o yung ating Uson, the same pa rin, naka-maintain tayo sa 6 kilometers. Pero yung asphalt, umabot to hanggang sa West Coast, no? But doon sa mga ibang lugar, minimal, ang talagang grabe itong Ginobatan because this is only about 15 to 20 kilometers from the crater, no? Doon talaga binitbit ng hangin. That's why it causes zero visibility at the time. And about 1 inch to 2 inches yung kapal ng ash. Yun ang naging problema natin the last 2 days. Kamusta na po yung sitwasyon nila sa kasalukuyan? Ito pong, sabi nyo nga, pinaka-apektado ang Ginobatan. Kasama rin po ang Kamalig, Gov? Yeah, Kamalig, yeah. Anyway, sa ngayon po, as I've said, medyo back to normal. Tumahimik na naman si Mayon. And of course, although we have really to be complacent because minsan bigla siya nag-activity. Ang talagang binabantayan natin palagi yung PDC, yung pyroclastic density current, no? Na ito ang nag-cause ng lava dome collapse last Saturday, no? Nagkaroon din tayo ng lava fountaining of about 700 meters. That really paved the way na magkaroon tayo ng pag-advance ng Uson o yung ating lahar sa may parte ng Miisi, which pinag-aaralan ngayon ng PBOX whether we have to extend the danger zone para mailikas natin yung mga kababayan. So sa ngayon po, kamusta yung isinasagawang clearing operations? Tuloy-tuloy pa rin ho ba? Malawak pa ba yung kailangang malinis po o naibalik na rin sa normal yung mga apektadong lugar? Well, sa ngayon, nasa continuous pa tayo kasi medyo yung alikabok ang kalaban ngayon. Pero continuous ang flashing natin. Nag-directive na si Secretary Dizon na tulungan ng ibang probinsya. Gaya ng Sorsogon, nagpadala sila ng mga fire trucks saka mga tubig para sa pag-clearing operation natin. So far, tingin ko mamayang gabi or early tomorrow matatapos natin to. Yung mga kalsada po, nadadaanan naman na po lahat? Yes. Okay na. Cleared na po and safe na. Huwag lang mag-alboroto ulit siya. Yan ang di natin magagaranti.
Sa bilang po ng mga apektado naman, Gov, gaano na karami yung mga residenteng naapektuhan at ilan po yung kasalukuyang nasa evacuation centers? So, okay. Sa evacuation, same pa rin. Yung mga nasa 6 kilometers permanent danger zone, we have about 1,200. Sustained naman yan sa pagkain ever since na pumunta sila dyan last January 1st. Ang issue ngayon, yung asphalt, more than 6,000 household ang tinamaan. Pero hindi naman to lahat heavy. Kailangan lang talaga maglinis sila. And ang pinakamalaga, no casualty tayo. Wala naman tayong aksidente. So, sapat ho ba yung supply din ng kinakailangan ngayon ng mga residente? Face mask, kamusta rin Yun. po yung monitoring sa mga bata at senior citizens? Yun, kasi kailangan ng N95 kung may mga NGOs o kaya national government agencies, yun ang kailangan natin. Nagpalabas na tayo through OCD, through the provincial health, pero it is not enough because of the population. Ang population kasi, we need about 300,000 kasi yung dalawang munisipyo, saka yung mga karatig pangbayan. May mga ulat din po na mga nasawing alagang hayop, mga kalabaw at Yes, baka. May initial assessment na Yes. po ba kayo dun sa epekto din sa Yes. agrikultura, Gov? Yeah, although suspect natin, medyo meron yan, marami yan. Pero ang initial report, yung mga nakikita natin, nag-iso tayo about 6 na ng mga kalabaw. Pero kahapon, may tiningnan ako yung Miisi Gali, mukhang marami doon ang nalibing ng buhay pa ng mga hayop. Kasi 150 meters yun na lalim, ngayon pantay na. Kaya ito ngayon ang ina-assess namin, talaga nakita ko ang medyo tinamaan dito yung mga livestock. Saka yung mga pananim, lalo na yung mga palay. Ina-assess namin ngayon, Cedil, by this afternoon, makakapaglabas na kami kung anong intervention ang gagawin ng national at local. At nandoon din po yung pag-aaral na, tama ba, Gov, na posibleng from 6-kilometer permanent danger zone ay mas palawakin pa po ito? Yes. Nasa usapin yan namin kagabi, pero pinag-aaralan namin maigi. Kasi pag dineclare ang 7. 7 kilometers, you're talking of additional 10 to 13,000 families. Medyo mabigat yan. Pero kakayanin. Pero siyempre yung inconvenience, kaya pinag-aaralan namin with PBOX kung alin lang talaga muna ang unahin. So for the meantime, we're monitoring the data. Gov, linawin ko lamang, for now, yung 6-kilometer permanent danger zone, nasa 1,200 families yung nananatili po sa evacuation center. 3 municipalities na lang yan ang nasa 6 kilometers. Wala na yung iba na clear na natin. Na ilipat na natin through resettlement. Kaya wala na. Dati almost 5,000 yan. So commendable din yung mga LGUs. Lilipat na nila. So wala na sila doon sa 6 kilometers. Ang natitira na lang is about 1,000 plus. 200 Pero, families. Cheryl, hopefully next interview mo sa akin pag nag-activity si Mayon in the future, baka mawala na. Kasi lilipat na namin yung tabako, yung malilipot, saka yung tamalig. Hopefully, almost finished na ang tabako. Baka hindi na namin pabalikin sila sa 6 kilometers ngayon. Opo. Yung malilipot naman na almost 300, meron na silang lilipatan courtesy of the NHA. So ito na lang kamalig ang wino-work namin. Pero yun nga po, yung sinasabi nyo, Gov, pag kinonsider yung 7-kilometer, Yun lang. ay additional 10 to 13,000 families pala Malaki yun. yan. Oo. Malaki yan, malaki. You're talking of 3 cities and 5 municipalities na yan. Legazpi, Tabaco, Ligao, and 5 municipalities na malalaki. Kaya ito ang nasa data natin, 10 to 13 million yan. 13,000, sorry. So far, sa initial talks nyo po, Gov, with of course, PBOX, mahalaga po ang kanilang rekomendasyon at opinion. Nandun ba nanganganib nga na mas palawakin at masakop hanggang 7-kilometer? Well, sa discussion namin, ito si Mayo ngayon unpredictable. Although sa analysis ng PBOX together with our team, yung pinalabas niyang materials, magmula pa nung January hanggang ngayon, mas malawak na o mas malaki na nung compared noong 2023. Kaya kung ano man na i-trigger na gas niya,
hindi na ganun kalaki. Kasi last Saturday, kung talagang puno ng magma ang Mayon, tingin ko medyo malawak yun. Grabing damage yun. So ang ibig sabihin, hindi na doon ganun karami. Kaya ngayon, hindi pa namin nakikita ang mga prerequisites to upgrade it to alert level 4. Wala pa. Kamusta po ang budget din, Gov? Na Yes, sapat pa ho syempre. ba? Ando naman tulong. Yeah. Hindi, talagang hindi kakayanin yan pag tumagal to. Salamat naman kay Secretary Gatchalian. Nakasustain yung bigas namin sa mga goods. So far, ang pagdating sa pagkain, wala pa tayong problema. Pero in-heads up ko na si Secretary. Pag ito nag-alert 7, ito talaga medyo kailangan magtulong-tulong na. Kasi 10,000 families na to. Siguro po, huling mensahe, paalala po sa mga kababayan po natin dyan. Yes po. Sir, salamat for having me. Sa mga kababayan natin, nagpalabas na tayo ng bulletin na bawal talaga doon ulit sa 6 kilometers, danger zone. Saka kung pwede, yung mga bata, lalo na doon sa mga asphalt area natin like Ginobatan, Kamalig, please bring your N95 kasi medyo hazardous itong na to. Hindi ito biro-biro because galing ito sa Mayon. So yan lang po ang pinakamandatory ngayon and we are also continuing our clearing operation. So yan na muna po. Thank you very much. Marami pong salamat sa inyong oras, Albay Governor Noel Rosal.